Ladies and gentlemen, Undersecretary Clarissa Castro, the Palace Press Officer. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Bukod dito, nasa 224 projects ang kasalukuyang ipinatutupad sa ilalim ng Public-Private Partnership Center. Kasama na ang ilang mga paliparan gaya ng Ninoy Aquino International Airport, Laguindingan International Airport, at ang Metrorail Transit Line 7. Habang 175 projects naman ang nasa pipeline ayon sa PPP Center. Good news din po para sa mga motorista na madalas bumiyahe sa norte. Kahapon nga ay inanunsyo ng NLEX na bilang tugon sa panawagan ng DOTR, pansamantalang ipatutupad ang libreng toll sa northbound lane mula Balintawak hanggang Mikawayan simula alas 12 ng tanghali ngayong araw. Mananatiling libre hanggang maibalik sa normal ang daloy ng trapiko sa naturang bahagi ng expressway. At ito po ang mga good news sa araw na ito. Maaari na po tayong tumanggap ng katanungan mula sa inyo. Unang tanong mula kay Glisel Pardilla, PTV. Good morning po, Yusek. Yusek, among the approved projects is Panahon ng Pagkilos, which allows communities to choose micro projects for disaster response like water and energy systems. Why is this important? Definitely, it's very important as of today, especially that we are about to face this kind of water crisis, water supply crisis. So we have to move faster. We have to move very systematically so that we can answer all the issues, all the would-be problems in the coming months or days. Next question, Alvin Baltasar, Radio Pilipinas. Yusek, good morning po. Yes po. Yusek, doon sa 224 current PPP projects, lahat ba ito kayang matapos bago matapos yung term ni Pangulong Marcos sa 2020? Pinipilit po, actually po, may mga projects po na 2025, 2026 ay maaari pong matapos. May mga pagkakataon lang po kasi na may mga external factors. Lalo na po mga sa infrastruktura, kailangan po natin tugunan yung mga right-of-way na problema. Hindi po ito kakayanin basta-basta lang po ng pamahalaan ng administrasyon kung hindi po magtutulungan ang bawat tao, including po mga LGUs, ang taong bayan. Kapag po ito naman ay naresolba na mabilisan, kaya pong tapusin ito ng administrasyon. Yusek, if I'm not mistaken, kasama doon sa PPP project yung NAIA Rehabilitation at saka yung Metro Manila Subway project. Just to give the public an idea kung kailan magsisimula yung matatapos yung NAIA Rehabilitation project at saka yung Metro Manila Subway, kailan ba yung partial operation ito, Yusek? Actually, nasa report po ito ni DOTR Secretary Vince Dizon. Ibibigay ko po sa inyo yung detalye para po ang taon at ang maaaring konkrento makukumpleto ay maibibigay po natin. Kamakailan po ay nagkaroon po ng pagpupulong patungkol po dito. Ang talaga pong medyo idinadaing ng ating administrasyon ay kung paano mapapabilis ang problema sa pagkuha po ng right-of-way. So kapag po ito ay wala naging problema, tuloy-tuloy lang din po ang proyekto at tuloy-tuloy natin matatapos ang mga ito. Thank you po, Yusek. Sunod na tanong kay Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po. Ma'am, I just would like to ask for a clarification about the statement of President Bongbong Marcos during the Alianza ng Pagbabago Campaign Rally because he mentioned asking for support for 11 candidates of Alianza instead of 12. What does the President mean by that? Ang pagkakasabi lang po sa atin ay maliwanag po ang kanyang sinabi at hintayin na lamang po ang susunod na mga rally para malaman po natin kung ano po ba yung ibig niya talagang sabihin dito. Pero meron po ba siyang nabanggit kung ano yung plano ni Presidente kay Senator Amy Marcos after what happened during the Senate hearing?
Wala po. So mas maganda po siguro nating malaman ang detalye nito dito po kay Congressman Toby Chanco. But nagkaroon na po ba ng pagkakataon na magkausap sina Senator Amy and PBBM? Ayon din po kay Senator Amy ay hindi pa po siya nakikipag-usap kay Pangulo. So as of the moment, as of this time, as we speak, wala pa po tayong alam na nakapag-usap na po sila. Thank you, Sen. Sunod po kay Sam Minidilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Good morning po. Itatanong ko lang po kung may update na po ba, kung may plan na po ang Marcos administration to raise the tariff for rice amid na pababa na raw yung presyo ng rice dahil nga ongoing yung harvest season. Opo, maganda nga po yan. Sana nga po ay magkaroon pa po tayo. Kasi meron po tayong pag-review sa kasalukuyan. At tama po kayo, maaaring malapit na po ang harvest season. At para po hindi naman masyado maapektuhan ng ating farmers, re-reviewin po ito. At kapag po nagkaroon na po ng detaling ang pag-uulat ang NEDA, ito po ay dadalhin sa Office of the Executive Secretary para po maibigay po sa ating Pangulo. Clarify ko lang po, ma'am. Bali sa ngayon wala pang recommendation yung NEDA at saka yung DA pagdating dun sa Executive Order number 62. Yung nag-adjust ng tariff sa rice from 35% to 15%. Wala pa po silang recommendation. Sa kasalukuyan po ay wala pa po akong detalye sa ngayon. Pero kapag po nakausap po natin maya-maya lamang po, kung meron po na particular na pag-uusap pa tungkol po dito, ay ibibigay ko po agad-agad sa inyo. Thank you po. Sunod po si Rich Bon Quevedo, Daily Tribune. Wala siya. Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Good morning po, Yusek. With regards po sa Tigil Pasada, Yusek, meron po kayong directive si Pangulo Marcos sa Transportation Department and other concerned agencies. And ano po kaya yung assurance ng national government sa mga commuters natin sa susunod na 3 araw po? Binanggit rin po ni Secretary Vince Dizon ang mga gagawin po ng pamahalaan para po hindi masyado mahirapan ang mga commuters. May mga libre po tayong sakay na maipoprovide po. At ang hiling lamang po natin at hiling din po ni Secretary Vince Dizon, makipag-usap muna po sana ang pamunuan ng Manibela dahil tandaan po natin, hindi lamang po ang pamahalaan ang maaaring magkaroon ng yung impact ay hindi lamang po sa pamahalaan, kundi mismo sa mga commuters. Alalahanin po natin, ang mga commuters ay inosente po at nalalagay lamang po sa gitna. Ang nais po ni Secretary Vince Dizon ay mag-usap po at ibigay nila sa bagong liderato po ng DOTR kung ano po yung ninanais nila. Sana wag na po nating madamay ang mga commuters dito. And then, Yusek, I don't know if it's too early to ask, pero may natanggap na po bang assessment yung national government regarding po dun sa transport strike nga po na nangyari nationwide as of the moment? Sa aking pagkakaalam, sa ngayong kasalukuyan ay hindi pa naman po apektado yung mga commuters natin. Lalo't lalo na po na talaga na pong handa ang ating pamahalaan, ang administrasyon, na tumulong sa anumang pwedeng maging inconvenience sa mga commuters. And then, Yusek, lastly na lang po, according to Secretary Dizon, nasa 43% pa lang po yung consolidated when it comes dun sa PV modernization. Ano po kayong posisyon ni Pangulo Marcos doon? Aaralin po natin ngayon yan kung 43% at hihikayatin po natin na lahat na maaaring mangyari ay pabor sa commuters, pabor din po sa mga jeepney operators at drivers. Lahat po to dahil dapat win-win solution po tayo. Thank you po. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Just want to ask, kasi may mga kumakalat po ngayon sa social media post at it says Duterte gave the Marcoses dignity to come back while PBBM gave him a death sentence in a foreign land. Reaction po dito ng palasyo, ma'am? O kung may reaction din po si Pangulo dito? Ang nagpabalik po kay Pangulong Marcos ay ang taong bayan po. Hindi po iisang tao. Pinakita po ni dating Pangulong Marcos kung ano ang kakayanan niya. Kung inyo pong matatandaan, hindi po ba mismo ang dating Pangulong Duterte ang hindi naniniwala kay Pangulong Marcos? He even said that PBBM is a weak leader. Papaano niya masasabi na inangat niya ang dignidad ni Pangulong Marcos kung siya mismo dati ang nagbababa rito? On the other issue, ma'am, nakatakdang bumisita si US Defense Secretary Pete Hegseth dito sa Pilipinas. May scheduled meeting po ba siya with PBBM at possible po bang matalakay ang issue sa West Philippine Sea considering patuloy po yung pagiging agresibo ng China? At kung ang pakay kasi ni Secretary Hegseth ay para palakasin po ang regional security. Confirm po ang pagbisita po ni US Defense Secretary Hegseth. Pero po ang mga detalye po niyan ay ang magbibigay lamang po ay ang DFA at ang DND po. So wala silang meeting with President, ma'am? Ang detalye po ay sila po mismo ang magbibigay at ibibigay po namin sa inyo pagka po nagkaroon na po ng meeting. Thank you, ma'am. Lev Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Sabi po ni Senator Robin Padilla,
sa kanyang Facebook Live, hinihigpitan na ng mga otoridad sa bansang The Netherlands ang mga supporter ni dating Pangulong Duterte. May mensahe po ba o apela ang Malacanang sa mga Pilipino doon? Unang-una po, hindi lang po sa mga kababayan natin sa ibang bansa, kundi dito na rin po, na manatili po tayo na kalmado. Hinahayaan lang po natin na umandar ang batas at ang hustisya. Kung meron man pong paghihigpit na nagaganap sa bansang Netherlands, ay hindi na po ito natin sakop. Ito po ay pinapatupad lamang po siguro ng bansang Netherlands ang kanilang batas doon. Sunod na tanong kay Rizal Insigne, IBC. Yusek, what is your reaction about the growing list of dubious confidential fund recipients of VP Sara Duterte? House Deputy Majority Leader Paulo Ortega cited more names like Amoy Leo, Fernan Amoy, and Jody Asim. And they even call it Team Amoy Asim po. Yes, we believe that VP Sara has the obligation to tell something about this, to tell something about these discoveries. Marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umanong na issue po ng opisina po ni VP Sara. So, mas mabuti po, sinasabi naman po niya na dapat po tayo ay may transparency. Mas maganda po na mauna po siya na ipaliwanag ito. Sunod na tanong, Monica Sargan, Brigada FM. Good morning po, Yusek. Sa pagtitipon din po sa The Netherlands, nabanggit po ni VP Sara sa kanyang speech, as I quote, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Any reaction po from the palace? Inahahalintulad ba ni VP Sara ang kanyang ama kaya sa yumaong Ninoy Aquino? Parang hindi po natin nadinig noon na inahilintulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. May tanong po ulit si Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, doon lang sa asylum application ni Attorney Harry Roque, ano ba talaga nakikita motive dito ng Palasyo? Do you see this as a tactic of Attorney Roque para makiiwas doon sa mga criminal proceedings as what was stated in a petition filed by a doon sa abroad, ma'am anong tactic ang nakikita nyo rito? Kahit hindi pa naman po siya nag-a-apply ng asylum sa Netherlands, alam naman natin na siya ay hindi na nagpakita sa anumang Quadcom hearing. Siya ay umalis sa Pilipinas at hindi na bumalik. So ano ba ang ibig sabihin nito? Taktika ito para hindi na siya muling matanong pa sa kanyang mga isinawalat sa Quadcom hearing patungkol sa kanyang mga transaksyon. And doon sa posibleng maging dahilan, posibleng yung affiliation niya kay dating Pangulong Duterte, do you see this as a reason para hindi ma-aprobahan yung application niya sa asylum sa The Netherlands? Depende na po yan sa gobyerno po ng Netherlands kung ito po ay makaka-apekto sa kanyang petition for asylum. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. May mga magsasaka na po yung umiiyak sa sobrang baba daw ng presyo ng palay. I heard may 16 pesos pero parang umaabot hanggang 12 pesos po yung presyo. Ano po ang pwedeng gawin ng ating gobyerno para naman po hindi malugi yung mga magsasaka, lalo na po panahon na po ng anihan ngayon at meron pang kasabay na pag-import o pag-angkat ng bigas. Doon po sa nabanggit ng mga bagong proyekto na aprobado ng NEDA, nakalagay po doon 4.1 million na magsasaka makikinabang. Anong mga proyekto din po yon? Nasagot ko na po ito noong nakaraang araw, if I'm not mistaken, last week. Sinabi po natin yung mga magsasaka po na nagbibigay ng kanilang sentimiento dahil mababa ang pagkakabili ng kanilang bigas. Ang sabi nga po natin, ayon kay Secretary Kiko Laurel, ito po ay may kinalaman din po ang mga traders. So, ang ating pong in-advise noong nakaraang linggo po ay pumunta po ang mga farmers sa mga local government units concerned at doon po ay maaaring tumulong ang lokal na pamahalaan para madala ang kanilang mabigas sa NFA stores.
Okay? At doon po ay binibili po ng mas mataas ng gobyerno po ang kanilang bigas. At sinabi po natin noon pa na nagsasagawa na po, no? Nandun na po tayo sa procuring the trucks po para po makatulong po ito sa mga farmers na wala pong kakayanan na magdala ng kanilang palay diretso po sa NFA stores. At yun po ay sinasagawa na po natin para hindi na po sila mahirapan para magdala ng kanilang mga palay. Ayun. Yusek, how soon po yung pagbili natin ng mga truck? Kasi ito po yung isa sa nakikitang paraan para nga po yung mga magsasaka na wala namang pera para pang arkila ng mga truck para dalhin sa NFA yung kanilang mga ani. Sa tingin ko po, ito siguro yung isa sa nakikita nila para makatulong din na mismong NFA na ang pumunta sa kanila habang inaani. Kasi po yung mga traders ganun ang ginagawa eh. Habang inaani, nandun na po sila, may dala ng mga truck, meron ng mga sako, tapos meron na rin dalang pera na pambili. Kaya napipilitan yung mga magsasaka na doon na ibenta sa halip na sa NFA, sila pa yung magdadala doon sa opisina nila. Wala naman po silang pang-arkila ng mga truck. According to Secretary Kiko, ito pong taon po, sa kasalukuyan po ay ginagawa na po yan at sana po mapabilis kasi alam naman po natin pag dumaan po sa procurement, medyo hindi po ganun kabilisan. Kaya dinadasal po natin na masang-ayunan na agad at magkaroon po talaga ng magandang transaksyon patungkol po sa pagbili po ng trucks para sa mga farmers. Last question from P. Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, balikan ko lang yung tanong ni Maricar kanina regarding yung sa pag-compare kay dating Pangulong Duterte kay dating Senator Ninoy Aquino. Yung statement kasi ni Vice President is more, I think, on the security ng dating Pangulo sa pag-uwi niya sa Pilipinas. And I quote yung sinabi niya, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi yan din katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, kung ganyan ang kapalaran ko, so be it. Ang question ko po, ma'am, is if there are enough grounds for the Duterte family to fear for the life of the former president in case or na umuwi ang dating Pangulo dito sa Pilipinas. Yun na nga po nakakapagtaka eh. Saan po ba nakukuha itong mga kwento na ganito? Saan po nakukuha ang pagkukumpara kay dating Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Sa papang tanong mula kay Crisel Pardilla, PTV. Kay Ian Cruz mula, GMA. Ma'am, good morning po. Ma'am, dun sa rally sa Dahig, nabanggit po, sinabi po ng mga crowd doon na mag-resign na si PBBM at sabi ni VP Sara, o kayong nagsabi niya na hindi ako, Marcos resign. Bakit ba kailangan ng resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos ka mag-isip at kaya mo ang mamuno. Ano po ang tugon ng administrasyon? Kung pinag-resign po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Sasabihin po ba na walang kakayanan mamuno? Paano po natin masasabi ito? Kung ang pinapairal po natin ay ang batas. At very transparent po tayo sa anumang mga transaksyon. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno na maraming inililihim, maraming itinatago at hindi nagpapakita ng anumang dokumento, more particularly about the funds. Last question, Crisel Pardilla, PTV4. Yusek, Senator Bato de la Rosa told you, Miss Castro, akala niyo mga santo kayo, hindi nakakabuti yung gagawin kung pag-evade ng arrest, pero yung ikabubuti ng bansa ba yung ginawa niyo? How do you respond to that? Hindi, I know, we are not saints. Lahat tayo hindi santo. Isa pa lang ang nagiging santo sa Pilipinas, si Saint Lorenzo Ruiz. Dalawa. Sino pa iba yung isa? Kalunsad. Yeah. Okay, Saint Kalunsod. Okay, dalawa na. Hindi pa po tayo napapasama doon. And we know that. Mukhang malayo po mangyari yun. Unang-una po, pinapatupad lamang po natin ang batas. Sinabi naman po niya na valid ang warrant of arrest. Ang sabi din po natin, bakit natin sinusuko daw ang soberenya? Hindi po tayo nagsusuko ng anumang soberenya. Sino ba ang naunang magsuko ng ibang parte nating karapatan sa ibang bansa? Tayo po ba? Muli, sasabihin natin, inamin na ni Senator Bato, valid ang warrant of arrest. Siya na ang nagsabi. Kung siya man po ay magtatago, hindi magandang maging modelo ang katulad ni Senator Bato. Na dati nang naging PNP chief, hindi magiging magandang modelo yan. Dahil yan po ay nag-iinggan niya sa taong bayan, na kapag may warrant of arrest, ay kailangan ng magtago na lamang. Okay. Maraming salamat. At dito na po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang umaga. Bagong Pilipinas.